Magandang hapon mga kapatid. Magsiluhod tayo at atin pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-unlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Ngayon ay 17 linggo sa karaniwang panahon at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Adam Gregor Arellano. Sabayan natin ang chorus sa pag-awit. Tayo naglilipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililinga po ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y mapapawalay. Dagdagan mo ang iyong magandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at mga ngasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan niya sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Para kay Solomon, ang kapakanan ng kanyang nasasakupan, ang kanyang tunay na yaman. Nalugod ang Diyos kay Solomon at ipinagkaloob sa kanya ang kanyang kahilingan. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na yun, ang Panginooy napakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagaman ako'y bata pa't walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayan ito na hindi mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol.
ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, poong Diyos. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay, kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting itutulot ng bigay mong kautusan. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka, at ako ay mabubuhay, ang lubos kong kasiyahay, nasa iyong kautusan. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Mahigit pa kaysa dito, pag-ibig ko sa iyong aral, mahigit pa kaysa ditong pinuli at dinalisay. Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo, iya'y aking iingatan, susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Sa harap ng mga pagsubok, ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ang magsisilbing lakas para patuloy natin siyang pakinggan. Ang ikalawang pagkasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti, sapagkat sa mula't-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y tinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niyang noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya rin pinawalang sala. At ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao,
Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tawang tinabunan ulit. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at ibinili ang bukid na iyon. Kaya din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, palapakan po natin ang Panginoon. Tanungin niyo po yung katabi niyo, huwag kayong mahihiya. Pasapin mo. Tanungin niyo siya, no? Ang kapatid, ano ang pinakamahalaga sa buhay niyo? Yung iba nagsasabi, love life. Yung iba nagsasabi, pamilya. Yung iba naman, kalusugan. Yung iba nagsasabi ng trabaho. No? Mahalaga yung mga bagay na iyon. No? Mas lalo kung meron kang pinapangarap. Sa mga estudyante, ang mahalaga yung pag-aaral, yung makatapos, yung pangarap. No? Lahat ng iyan ay tama at lahat din yan ay mahalaga. Ngunit ang tanong ng Ebanghelyo ay mas malalim pa. Ano ang kayamanan na hindi dapat mawala sa atin? Ano ang mga kayamanan na ating dapat taglayin sa ating buhay? No? Tatlong kasagutan. Una, karunungan. Pakiulit po. Sa unang pagbasa, binigyan ng Diyos si Solomon ng isang pambihirang pagkakataon. Sabi ng Diyos kay Solomon, humingi ka kahit ano. No? Kung ikaw ang tatanungin ng Diyos, no? Katulad ng tanong kay Solomon, ano ang sasabihin mo? Ano ang sasabihin mo sa Diyos? Humingi ka kahit ano. Siguro yung iba, kalusugan, maging wala na, sakit, no? Maging malaya sa lahat ng iniinda sa katawan, o kaya katahimikan ng kalooban, peace of mind, o katahimikan sa bahay, no? Dahil yung asawa, bumangera. Ano kaya sasagot natin? No? Siyempre, yung iba sa atin ay nagpapakatotoo lang. Pera. No? Ano kaya ang tatanungin, ang sasagot natin sa Diyos? Ngunit, si Solomon ay humingi ng karunungan, wisdom. Hindi dahil gusto niyang matawag na matalino siya, humingi siya ng karunungan dahil alam niyang hindi sapat ang kanyang sariling isip para mamuhay ng tama, para magdesisyon kung ano ang nararapat. Alam niya na kung wala ang Diyos, madali siyang maligaw. Di ba sa totoo lang, no? Hindi naman tayo nagkukulang sa informasyon sa ating buhay. Mas lalo ngayon, sa digital age. Hindi lang digital age, sa artificial intelligence age. No, isang pindot lang sa cellphone, sa computer, lahat ng gusto mong malaman, lahat ng informasyon, malalaman mo na. Pero sa kabila ng lahat ng ating kaalaman, bakit madami pa rin naliligaw ng ligtas? Bakit marami pa rin ang problemado? Bakit marami pa din ang naghihirap sa ating buhay? No? Kasi,
Bakit kaya, no? Kasi, ang karunungan ay hindi, ang kaalaman ay hindi ibig sabihin na ikaw ay marunong. Ang matalino ay magkaiba sa marunong. Dahil ang matalino ay alam lang kung ano ang impormasyon, at ang marunong ay alam kung ano ang tama at mabuti. No? Kaya mga minamahal ko kapatid, hindi lahat ng maganda ay mabuti. Hindi lahat ng gusto natin ay nakububuti sa atin. Kaya kailangan natin ang karunungan ng Diyos upang makita ang buhay ayon sa mata ng Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal ko kapatid, no, katulad ni Solomon, hilingin din natin ang karunungan ng Diyos. Kaya magandang tanong, idasal natin, ipanalangin natin sa misang ito, Panginoon, bigyan mo ako ng pusong marunong pumili ng tama. Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan upang piliin ko hindi ang katalinuhan, kundi ang karunungan. Ang pangalawa, pagtitiwala. Pakiulit ko. Pagtitiwala. Sabi ni San Pablo, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. In other words, kasama natin ang Diyos sa ating buhay. No? Magtiwala tayo sa Kanya dahil sa Kanyang pagkilos at paggawa, kasama niya tayo palagi. Amen? No? Napakasarap pakinggan ng pangungusap na ito, pero aminin natin, mahirap itong paniwalaan minsan. Kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, di ba? Kapag may namatay sa pamilya, kapag may balita na hindi maganda, kapag nawala ng trabaho, pag nagkasakit, kapag tila hindi nasasagot ang ating mga panalangin, ilang buwan na tayo nagdadasal, ilang taon na tayo nagdadasal, para bagang hindi sinasagot ang ating mga panalangin. Kaya minsan natatanong tayo, nasaan ka, Panginoon? Na kung talaga kasama mo ako, kasama kita, bakit minsan hindi kita maramdaman? Ang minamahal ko kapatid, hindi sinasabing madali ang buhay ng isang Kristiyano. Ang sinasabi ni San Pablo ay hindi kailanman tayo iiwanan ng Diyos. Amen? Maaaring hindi natin nauunawaan, naiintindihan ang lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ngayon. Ngunit darating ang araw, nalilingon tayo at sasabihin natin, oo nga no, kaya pala hinayaan ng Diyos na mangyari iyon dahil mayroong dahilan ang Panginoon. Kaya pala pinayagan iyon ng Diyos, may maganda pala siyang plano sa aking buhay. Nahigit pala ang plano ng Diyos kaysa sa plano natin. Ang pananampalataya ay hindi ang pagkakaroon ng lahat ng sagot sa ating mga katanungan. Dahil ang pananampalataya ay ang patuloy na pagtitiwala kahit wala pa ang sagot sa lahat ng ating mga katanungan. Kaya ang pangalawang dapat nating panghawakan ay pagtitiwala. Dahil ang Diyos ang makapangyarihan at siya ang bahala. Amen? Pangatlo, pagpapasya. Pakiulit po. Sa Ebanghelyo, dalawang tao ang nakatagpo ng napakahalagang kayamanan. Isang kayamanan nakabaon sa bukid at yung isang bagay naman ay yung napakahalagang perlas. Napansin ba ninyo na hindi sinabi ni Jesus kung gaano kalaki ang kayamanan? Ay hindi naman niya sinabi na itong perlas ay nagkakahalagang ilang milyon. No? Hindi na sinabi ng Panginoon kung gaano kalaki. Hindi rin sinabi ng Panginoon ni Jesus kung ano ang laki nung natuklasan dun sa bukid. No? Dahil ang gusto niyo ipakita, nang makita ng mga tao kung ano ang tunay na halaga ng kanilang natagpuan, madali nilang isinuko ang lahat. Hindi na mahalaga kung magkano pa o ano pa halaga.
Dahil kapag natuklasan na natin yung bagay na pinakamahalaga sa atin, handa natin isuko ang iba. Hindi sila napilitan, hindi sila nalungkot. Sabi pa sa Ebanghelyo, sa sobrang tuwa nila, ipinagbili nila ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, iyan po ang tunay na pananampalataya. Hindi sumusunod sa Diyos dahil napipilitan. Hindi nagsisimba dahil baka mapagalitan. Hindi nagdadasal dahil obligasyon lamang. Kundi dahil natuklasan na natin na si Kristo ang pinakamahalagang kayamanan sa ating buhay. Kapag si Kristo ang ating kayamanan, magbabago ang pamamaraan ng ating buhay. No, hindi ibig sabihin kapag pinili natin ang Diyos, iiwanan natin ang pamilya. Hindi ibig sabihin ay papabayaan na natin ang ating sarili, ang ating trabaho, at itira na lamang tayo sa simbahan. Hindi. Ang pagpili sa Diyos ay ibig sabihin, pinipili natin siya. At ang lahat ng ating mga pagpili sa ating buhay ay nakaangkla sa Diyos. Ibig sabihin, mas madali na tayo magpatawad, mas madali na tayo magmahal, mas madali na tayo magsakripisyo. Hindi madali ang mga ito, mga minamahal ng kapatid, kundi dahil alam natin na mas may mahalagang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga ito. Kaya, napakahalaga, ang pangatlong ating dapat pangahalagahan ay ang pagpili. Pagpili natin, pagpapasya natin na sa Diyos ang lahat ng bagay. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Ana at si San Joaquin. Sino ba si Santa Ana at si San Joaquin? Sila po ang magulang ni Mama Mary. Sabihin, sila ang lolo at lola ni Jesus. No? Kaya ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang Grandparents Sunday. Sino po dito ang mga lolo at lola? Lola. Iba ayaw, ma'am. Naalala ko, ang lolo at lola natin, may personal base, ang lola ko ang nagdadala sa akin dati sa simbahan. At siya ang nagturo sa akin ng mga kanta sa simbahan, mag-rosaryo. No? At yun naman yung ating mga lolo at lola, sila yung tagapagmana sa atin ng pananampalataya. Bakit? Siguro dahil natagpuan nila sa kanilang buhay, sa kanilang mahabang buhay, na ang mas mahalaga sa buhay ay hindi yung mga material na bagay. Amen? Dahil yung mga material na bagay, lumilipas na. Kundi ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay ay ang pananampalataya. Kaya siguro, sa pagtanda, natatagpuan natin ang tunay na kahalagahan ng buhay at ang tunay na kahalagahan ng pananampalataya. Kaya si Santa Ana, siguro, Santa Ana at si San Joaquin, malaki ang parte sa pagpapalago ng pananampalataya ni Jesus. No? Bakit? Dahil sa kanilang pagpapalaki kay Maria at nalipasa yung pananampalataya sa kanilang apo. Kaya mga minamahal mo kapatid, pahalagahan po natin ang ating mga nakatatanda, ang ating mga lolo at lola. Sila po ang tagapagmana ng mahalagang bagay, ang pananampalataya. At nawa, tayo din po, kapag tayo ay tumanda, lahat naman tayo ay tatanda, ay tayo din ay maging tagapagdala, ipamana natin ang ating pananampalataya dahil natuklasan natin ang pinakamahalagang bagay, ang Diyos sa ating buhay. Amen? Mga minamahal ng kapatid, balikan natin ang unang tanong. Ano ang pinakamahalaga sa buhay natin? Nawa, ang masagot natin, ang Diyos ang pinakamahalaga sa atin. Amen? Dahil sa Kanya umiikot ang lahat ng bagay. Kapag inuna natin ang Diyos, lahat ay magiging maayos at magiging mayaman tayo sa paningin ng Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon.
Kasi ito tayong lahat. Pagkahayin natin na ating pananampalataya. Sumasampalataya. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya alang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinagkaloob ng Diyos Ama sa atin ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ang buong galak nawa nating ibahagi siya sa ating kapwa. Ang buong pagtitiwala natin dalangin, maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maawain Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang mangaral ang Santo Papa at mga pinuno ng simbahan tungkol sa paghahari ng Jesucristong anak ko sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawain. Manalangin tayo. Maawain Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa aming pamahalaan ng paghihirap ng taong bayan, lalo na ang mga biktima ng karahasan, mga inabandona ng pamilya, at ang mga nalulong sa droga, upang sila'y makadama ng pag-asa. Manalangin tayo. Maawain Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain mo ang mga misyonero upang sila'y maging matatag sa pagsisikap na maihatid ang iyong mabuting balita sa buong daigdig. Manalangin tayo. Maawain Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa, palaging maging handa ang bawat Kristiyano na tumulong sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap at mga may sakit. Manalangin tayo. Maawain Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali na katahimikan, ating ipanalangin ang iyong pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Maawain Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Amang maawain, dinggin mo ang kahiligan ng iyong bayan. Sa amin nawa ang iyong kaharian at puspusin mo kami ng iyong makapangyarihang salita. Hinili namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugan ng Diyos na mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sandalan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at kayo'y aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo'y Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na natin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y kasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa namin maasahan upang may mamunong umako sa pananagutan dahil lang at magbago ang kinamiyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig kaya kaysa ng mga anghel. Nagsawid ng papuri sa iyo na walang upay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kalangilan. Magsiluhod po ang lahat. Sa mga nakatayo po, lagay po ninyong kanang kamay sa kalupit. Ama namin banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagbigisang po sa loob na maging handog. Ginawa ka niya at tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo, na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay lumikhain, sarili ay inalangin, bilang pagkain nito
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, na aming Papa ni Milo Hubert, na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hilay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion ng Pasig ni San Jose, ang kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol ni San Andres, na aming patron at itakasi at lang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, ng Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasahin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala. Para lang magpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipahintulot sa puso. At yadya mo kami sa lahat ng masama. Pag-iling namin kami dyan sa lahat ng kasama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tinayo sa lahat ng kapahamakan.
Samantalang aming pinananatikan at dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumayo. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Cordero ng Diyos. Nagalis na mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsilod po ang lahat at atin pong dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. Pamaluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nagkikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod dinawa naming pasanin ang aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-aalinlangan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan, sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang pupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa itinamanan niya sa aming pagliligtas bilang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga paalala. Ngayong araw po ay pinagdiriwang natin ang Phil Mission Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng special collection para sa Mission Society of the Philippines na sumusuporta sa mga misyonerong Pilipino sa buong mundo. Ang schedule po ng Kawan Mass ngayong linggo ay ang mga sumusunod. July 26, Feast Day at Kawan Mass, Kawan Santa Ana. July 28, Kawan Our Lady of the Poor. July 29, Kawan Our Lady of Lourdes. July 30, Kawan San Juan Bautista. Hinihikayat po ang lahat ng kasapi ng bawat kawan na dumalo sa banal na misa. Tumatanggap na po ng mga application para sa First Communion ang St. Andrew the Apostle Quasay Parish. Ito po ay bukas para sa mga may edad 9 na taong gulang pataas. Ang requirements ay copy of birth certificate and baptismal certificate. Ang deadline ng application ay sa July 29. Sa mga interesado, maaari pong magtungo at magpasa ng requirements sa ating parish office Martes hanggang Linggo, mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon. Sa August 1, Saturday, ay gaganapin ang ating parish monthly formation na may temang Kintsugi, Beautiful Scars of Families, sa pangunguna ni Sister Elizabeth Aragon. Inaanyayahan po ang lahat, lalo na ang mga mag-asawa, na makiisa sa pagdalo at pagdinilay upang higit na mapagtibay ang ating mga pamilya sa liwanag ng pananampalataya. Ito po ay sa ganap na 7:30 p.m. pagkatapos ng anticipated Mass. Ngayong linggo ay atin din pong pinagdiriwang ang World Day of Grandparents and the Elderly. Iniimbitahan po ang lahat ng ating mga mahal na lolo at lola na lumapit sa harapan para sa espesyal na pagbabasbas. Maraming salamat po. Magsitayo po tayong lahat. Inaanihan po ang mga lolo at lola dito po sa harapan. Pagdasal po natin ating mga lolo at lola. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, bukal ka ng buhay at lahat ng mga biyaya. Buong pagkalinga mo kaming itinataguyod sa bawat yugto ng aming buhay. At binibigyan mo ito ng kaganapan kay Jesus na iyong anak at aming kapatid. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo ng aming mga lolo at lola at mga nakatatanda upang maging aming gabay sa pagbabahagi nila ng kanilang mayamang karanasan at karunungan na tamo sa pagdaraan ng mga taon. Pinasasalamatan ka namin sa kanilang patotoo ng iyong pananatili at paggalinga sa bawat kaganapan at pagbabago sa aming buhay. Basbasan mo sila ng tuwa at kapanatagan, ng kasiyahan sa mga bunga ng kanilang pagpapagal at ng tapat na pagmamahal ng kanilang pamilya. Patatagin mo sila sa pagtitiwala sa iyong mapagpagaling na awa sa harap ng mga pagkakamali at kasalanan ng panahong nagdaan. Maging maligaya nawa sila sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ipag-adya mo sila sa lahat ng panganib at kasamaan na magkukubli sa walang hanggang kapayapaan at galak ng iyong kaharian. Pagkalooban mo sila ng tiyaga at katatagan na pasanin ang krus ng sakit at kahinaan ng katawan. Tulungan mo sila tignan ang kanilang mga hirap at pagtitiis sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Palampakan po natin ang ating mga lolo at lola. God bless you all. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naihalay na umayo kayo taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Thank you.